Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jinx. Kasama ko po si Kuya Joe Domingo. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Roger Bumagat. Purihin ng Diyos po. Magandang umaga po. Po si Willie Beloria, isa pong manggagawa rin sa Jewels Fellowship and Ministry. I spent decades sa New Zealand, pero in my desire to seek God closer to me, kailangan umuwi ako rito sa Pilipinas kasi po ang buhay sa New Zealand is medyo komportable, so there's no challenges. So I decided na pupunta rito. Na-trap naman po ako ng COVID. And during the course of time, I chanced upon yung grupo ni Kuya Jinx. Magandang araw po sa lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Ako po si Sister Letty Canales. Leader po ako ng Jewels Fellowship and Ministries. Ako po si Pastor Felix Villafranca Jr., Head Pastor ng Jewels Fellowship and Ministries. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Ano man ang inyong kalagayan, ang hatid po namin ay sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon ay maipahayag namin ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Ang aming gawang topic ngayon ay tungkol doon sa paglinaw ni Jesus Christ. Kinumpare niya po ang kanyang old commands at saka I give you a new commands. Dinahandahan niya hanggat sa nakita niya na handa na po ang mga apostles niya. Kaya sabi niya, ito po ang diferensya niyon. At maraming salamat po at kayo laging nakikinig sa amin. Yung supposedly topic namin ngayon, naging tanong sa akin kaninang umaga when I came across yung isang kapatiran. And he asked me, does the new commandment supersedes the old? Sa discourse ko ngayon, ito po yung maaaring pinakasapat na katugunan doon sa tanong niya. Tungkol doon sa mga commandments, both old and new. Yung emphasis po kasi ng Panginoong Jesus sa command ay based doon sa core teaching of love. Sa Matthew 22:37 to 40, makikita po natin yung salitang love. Teacher, which is the great commandment in the law? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. His command does not contradict God's will, but rather expresses it in a new context, which is true love, sa pamamagitan po ng pagmamahal. Sabi po niya, para i-emphasize yun na hindi nawawala yung old. On these two commandments hang all the law and the prophets. Suggesting that he is following the will of God, o yung old is also an integral part of the will of God. So both are part of the will of God. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ito po ay isang continuation, sabi natin completion ng moral laws na ibinigay niya kay Moses. At ngayon ipinahiwati niya sa atin through a new approach, which is true love. Sabi po, if you love me, you will obey my command. So again, love. At sa John 13:34, sabi niya po, as I love you, you must love one another. Again, the word love. So it becomes relational po compared to the old approach na somehow legalistic. And to further illustrate this po, allow me to make a review do sa isang istorya sa Bible na nakatala sa 3 ebanghelyo. Sa Mark po, mayroon pong binanggit na isang batang mayaman na ruler. At tinanong niya ang Panginoon, sabi niya, Good Master, what good things shall I do that I may have eternal life? Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and your mother. All these things I have kept from my youth up. Deep inside dun sa batang ruler na he is weighing his being good through the observance of the moral law. Somehow, he is presuming that he is in compliance with the law, the 10 commandments. But the Lord gave him some sort of test, sabi niya. What lack I yet? Then Jesus, looking at him, loved him. One thing you lack. Go your way, sell whatever you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. Ang response niya po is somehow negative. Ang standard niya ng kanyang kabutihan o ang assurance niya na siya makakarating sa langit ay yung pagsunod niya dun sa moral law. Pero again, binigyan siya ng isang sitwasyon na kailangan niyang matugunan para masiguro na siya makakarating sa langit. Ito nga po yung sinabi ng Panginoon na, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross,
and follow me. Nalungkot po siya. So ang nangyayari, sa kalungkutan niya nun, tumalikod na lang siya. This presents a different situation na yung pong batang ruler na ito, ipinakikita na mas mahal niya yung kanyang yaman kaysa sa Panginoon. So it goes in conflict do sinasabi ng Panginoon, the greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your everything. So yun po ang larawan ng isang kalagayan natin kuminsan na ang Panginoong Jesus, ang ipinahiwatig sa atin is a relational approach to obeying the law. Compared dun sa Old Testament, na ang approach niya is legalistic. So ang tanong, meron bang pagkakaiba? Magkaiba ba itong dalawa na to? No. Ang quick answer ko po is no. Kasi tinitingnan ko po yung mga commandments ng Panginoong Hesus as a progressive approach to the fulfillment of the law or the will of God. So, binakikita lang sa atin ng Panginoong Jesucristo kung paano tayo makakatugon completely, and ito po rin maging assurance natin na tayo ay makakarating sa langit at makasunod sa kalooban ng Panginoon. It is true love. So, yun lang po ang nabago between the old and the new. Pero basically, they are a progressive approach to doing the will of God. Magandang umaga po. Purihin ang Diyos ang magandang araw muli sa bawat sa atin, lalo-lalo sa ating mahal na Panginoon. So now I say to you, a new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Napakaganda po ang sinasabi ng Panginoon dito. I remember last Friday, nasa Batangas po ako. Nakita ko doon yung mga pamilya dati ay magkakahiwalay, pero sa biyaya ng Diyos, isang napakagandang kahanghangan tagpo. Nakita ko po ron sa isang napakalaking lugar na venue na yung dating magkakapamilya na layo sa isa't isa, may pride sa isa't isa, sa biyaya ng Diyos. Itong pamilya to, ang ginawa ng Panginoon ay nagkaroon ng unity sa isa't isa dahil do sa nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Nakakilala kay Jesus Christ bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay nila. At mula doon, yung aking nakita ay yung pagkakaisa ng pagmamahalan sa isa't isa ay naroon. Kaya, purihin ang Panginoon. Actually, nag-aawit na pa ng mga Kristiyanong mga awit doon sa venue, yung Friday po. Kaya tuwan-tuwa po ako sa Panginoon. Nakikita po natin dito, minamahal, yung isang utos ng Panginoon na magmahalang kayo sa isa't isa. Sa iba po ay mahirap gawin to, o lalo na kung may kaaway ka, iniloko ka, ganon, niloko ka ng libu-libong halaga. Pero sa biyaya ng Diyos, kung ikaw ay Kristiyano, na sinusunod mo yung command ng Panginoon na magmahalang kayo sa isa, gagawin mo yon sa paraan na ano? Una, itong nanloko sa iyo, pagpapanalangin mo sa Panginoon. Yun ang isa sa mga utos kasi ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya, salamat sa Panginoon. Binigyang halimbawa ng Panginoon dito po sa Lucas 18 po. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, "In a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, 'Grant me justice against my adversary.' For some time he refused, but finally he said to himself, 'Even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually come and attack me.' And the Lord said, 'Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?'" Napakabuti ng Panginoon. Doon sa mga maliliit na mga bagay na yon, dahil ang katarungan na binigay, maging sa atin po. May mga kalagayan po tayo sa buhay na minsan pinagdaraanan. Pero once na dinulog mo to sa Panginoon, iniyak mo sa Panginoon na may pananampalataya, ramdam na ramdam mo yung pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon sa iyo. At dahil nararanasan mo to, kaya mong mahalin ang iyong kapwa. Kaya mong ibigin ang iyong kapwa.
dahil ito isang utos na napakahalaga na iniwan sa atin ng Panginoon, isang bagong utos na magmahalang kayo. Sabi po sa John, Beloved, let us love one another. Ang pagmamahal sa isa't isa ay pinapakita natin tayo po isang pamilya bilang magkakapatid sa pangalan ng Panginoon. Sa ganong kalagayan po, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, nasusunod natin yung utos ng Panginoon. Magmahalan sa isa't isa. Hindi po pagmamahal na pagkukunwari, hindi pagmamahal na pagpapaimbabaw, kundi totoong pagmamahal. At dahil totoong pagmamahal, ang sinusunod natin yung command ng Panginoon na magmahalang kayo, ayan, sa isa't isa. At kung magkagayon, kung nagagawa ng mga Kristiyanong to, sabi po rito, all will know that you are my disciples if you have love for one another. Yun po, isa sa napakagandang ilustrasyon na sinabi ng Panginoon. Why? Kasi kung ang bawat tao nagmamahalan sa isa't isa, Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano, makikita ron na sinasabi na salita ng Panginoon. Kung magkagayoy, makikilala na kayo'y mga alagad ko. Kaya salamat sa Panginoon. At malinaw po yung sinabi niya, at tayo po mga mananampalataya, pinepresent natin sa buhay natin yung utos ng Panginoon na love one another. So, makikilala tayo ng tao na tayo ngay kanyang mga alagad ko dahil nasusunod natin yung pagmamahalan sa isa't isa. At tayo yung mga Kristiyano na ang pinepresent natin ay si Kristo at sa buhay pa lang natin, sa salita at sa gawa, ito ang makikita sa atin ng tao na tayo nga ay sumusunod sa utos ng Panginoon na magmahalang kayo sa isa't isa. Pagpalain tayo ng Diyos. Salamat po.